Kabanata 1941. May naisip si Daisy at biglang nagtanong, Mr. Johnson, may kilala ka bang direktor na nagdidirekta ng mga suspense na drama o pelikula? Nagulat siya, bakit mo ako tinatanong nito? Sagot ni Daisy, may kaibigan akong may akda, at napakahusay niyang magsulat ng mga suspense novel. Tumigil ka dyan. Nagtaas ng kamay si Charlie para pigilan siya. Daisy, hindi naman sa gusto kong pahirapan ka, pero kapag ang karamihan sa mga sikat na direktor ay nagsimula ng isang proyektong hango sa isang nobela, mas pipiliin nila ang mga kilalang nobela na intelektual na pag-aari. Bukod sa pagpili ng nobela na gusto nila, kailangan nilang isaalang-alang ang mga kagustuhan ng mga mamumuhunan, kasama ang mga potensyal na kita, gastos, at ang mga epekto na maaaring dalhin ng crew sa madla sa pamamagitan ng kamera. Ang isang adaptasyon sa pelikula ng isang akdang pampanitikan ay hindi isang bagay na maaari mong simulan dahil lamang sa mayroon kang pera na gagastusin. Walang direktor ang magnanais na mamuhunan ng labis na pagsisikap sa isang bagay na mawawala ng pera sa pagtatapos ng araw. Itinulak ni Daisy kay Charlie ang script ng suspense drama na itinakda noong panahon ng Victoria. How about this one? Just read it, read. Kinuha ni Charlie ang script at binalikan ito. Bigla, hindi niya maiwasang isipin na mabuti ang balangkas at nagpatuloy ng 30 minuto sa pagtatapos ng script. Mukhang kapana-panabik ang script na ito, maayos ang pagkaka-interlock ng plot, at ang background ng kwento ay itinakda sa panahon ng Victoria, kaya kapag nagbanggaan ang nakakakilig na suspense at ang misteryosong background. Ito ay medyo magandang storyline. Sa totoo lang, gusto ko talagang kunin ang script na ito. Ang orihinal na may akda ng draft na ito ay kaibigan ko, ngunit ibinenta ng kanyang ahensya ang kanyang copyright nang hindi niya kinikilala. Pagkatapos bumili ng copyright sa kanya ng ibang partido, lahat ng nasa kwento ay pinalitan, mula sa mga tauhan hanggang sa background ng kwento. Ang kanyang draft ay pagkatapos ay inilabas bilang isang susunod na Victorian suspense novel series. Pagkasabi noon ni Daisy ay bumaba ang tingin niya at nagpatuloy. Kahit na ang copyright ng nobelang ito ay pagmamay-ari ng may akda na bumili ng copyright sa ibang pagkakataon, at ang intelektual na ari-arian na ito ay napakahusay na nagbebenta, ang kabilang partido ay nakakuha ng lahat ng karangalang ito dahil lamang sa aking kaibigan. Inangat ni Charlie ang kanyang tingin at sumulyap sa kanya. So, naghahanap ka ba ng paraan para matulungan ang kaibigan mo? She chuckled. Ayaw ko lang na hindi makilala ang kanyang talento. Sino itong kaibigan mo? Kilala mo rin siya. Assistant ko siya. Nagulat si Charlie. Bumalik si Daisy sa kanyang studio, at pagkapasok niya sa pintuan, nakita niya si Knowles na nakaupo sa sopa, naghihintay sa kanya na nakakross ang mga paa. Siya ay nakasuot ng puting kamiseta, at ito ay nagpalabas sa kanya ng isang aura na kahawig ng isang bug zone ng simoy ng gabi dahil ito ay sagrado at hindi masisira. Nakangiti siyang naglakad. Bakit ka nandito? Inangat niya ang tingin, isinara ang magazine, inilagay sa tabi niya, at hinayla siya palapit sa kanya. Para makita kita, umupo si Daisy sa kanyang hita at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. May nakakita ba sa'yo? Huminto si Knowles ng ilang segundo at bahagyang damilat. Seryosong tugon ni Daisy, napakaganda mo. Paano kung may makakita sa iyo at magpasya na maging karibal ko sa pag-ibig? Ngumisi siya at hinimas ang dulo ng ilong niya. Natatakot ka ba na hindi ko kayang harapin ang mga babaeng iyon? Hindi mo magagawang harapin silang lahat sa sandaling tumaas ang kanilang bilang. Pagkatapos noon, nagpakawala siya ng mahinang sanggal at inilayo ang mukha. Hinawakan ni Knowles ang likod ng kanyang kamay, itinaas, at hinaplos. Daisy, masisisi mo ba ako kung kailangan kong ipagpaliban pansamantala ang seremonya ng kasal natin? Natigilan siya. Bakit? Ibinaba ni Knowles ang kanyang tingin. It's not the right time for us to have a wedding ceremony now. There are still things that I have to attend to. Tumingin sa kanya si Daisy saglit at ibinaba ang ulo. Hindi ako unreasonable na tao. Kung hindi mo ito magawa pansamantala, ipagpaliban na lang natin ito. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang isang bahid ng pagkabigo. Pinunasan ni Knowles ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga palad at hinalikan siya sa noo. Sa sandaling maalis ko ang isyo, tiyak na bibigyan kita ng seremonya ng kasal ng siglo. Namangha muli si Daisy at hindi niya maiwasang magkaroon ng masamang pakiramdam tungkol kay Knowles. Knowles, ano ang pinagkakaabalahan mo kamakailan? Hinawakan siya nito sa kanyang mga bisig, at nanlabo ang kanyang mga mata. Ito ay hindi isang bagay na hindi ko malutas.
Umalis si Noel sa Tenet Media at sumakay sa kotse. Sa kasamaang palad, mabilis na kumuha ng litrato ang isang lalaking nagtatago sa di kalayuan, at pagkaraan ng mahabang panahon na magtago sa mga anino, sa wakas ay nakakuha siya ng side profile. Kabanata 1942. Samantala, sa Black Gold, ibinigay ni Leonardo kay Colton ang mga kontrata sa copyright ng ilang mga libro na nilagdaan nila sa isang kumpanya sa online na platform ng nobela sa ibang bansa at nagtanong ng may pagtataka, Mr. Goldman, ano ang plano mong gawin sa mga kontratang ito ngayong nabili mo na ang mga copyright ng lahat, ang mga librong ito ng sabay-sabay? Bahagyan niyang itinaas ang tingin. Ito ay wala sa iyong negosyo. Sabihin lang sa kumpanyang iyon na dahil nabili ko na ang lahat ng copyright, hindi sila pinapayagang abusuhin ang pagsusumikap ng mga may akda ng mga aklat na ito sa anumang pangalan. Nilinaw na ni Colton ang kanyang sarili, kaya hindi na naglakas loob si Leonardo na magtanong pa at magagawa na lamang niya ang kanyang iniutos. Lumabas siya ng opisina at bumangga kay Giselle sa entrance ng elevator. Ngumiti si Leonardo at humakbang. Miss Peterson, may hawak na ilang dokumento si Giselle at tumango. Si Mr. Goldman, hindi ba? Oo, narito ka ba para isumite ang mga ulat? Gayunpaman, kadalasang may naghahatid dito mula sa Departamento ng Pananalapi, kaya hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng iyong sarili. Si Giselle ay isang financial supervisor intern, kaya hindi siya dapat ang namamahala sa mga maliliit na gawain gaya ng paghahatid ng mga dokumento. Nakangiting sagot ni Giselle, okay lang. Kung tutuusin, nandito ako para matuto. Hindi ko laging nahihirapan ang iba sa lahat ng uri ng gawain. Umalis si Leonardo. Naglakad si Giselle patungo sa administrative office, dala ang mga dokumento, tumitig sa loob sa mga glass compartment, at nakita si Colton na nakatingin sa ibaba na parang may binabasa. Kumatok siya sa pinto, ngunit hindi man lang itinaas ni Colton ang kanyang ulo. Pumasok ka. Itinulak ni Giselle ang pinto, pumasok, inilagay ang mga dokumento sa mesa, at may sasabihin sana. Ngunit dama po ang tingin niya sa copyright contract na nasa kamay niya. Mahilig ka bang magbasa ng mga nobela? Talagang binili niya ang copyright ng mga nobela. Kudlit, masasabi mo yan. Nang marinig ang boses ni Giselle, ibinaba ni Colton ang kontrata at kinuha ang mga dokumentong dinala ni Giselle. Nakilala mo na ang pananalapi ng isang kumpanya, kaya kailan mo balak bumalik sa Cloud Capital Inc. Naninigas ang poster ni Giselle. Pinilit niyang ngumiti at nagtanong, Mr. Goldman, sinusubukan mo bang itaboy ako? Itinaas ni Colton ang kanyang ulo, mukhang walang pakialam. Sa totoo lang, ang Cloud Capital ay isang mas angkop na kumpanya para matutunan mo kumpara sa Black Gold. Natigilan si Giselle sa kinauupuan at mariing itinikom ang mga lobby. Palagi akong may ideya mula nang ipakilala ako ni Dad kay Coleman, at iyon ay ang mapalapit ako kay Coleman. Ako ang nagmungkahi na ipadala ang aking sarili sa Black Gold para matuto patungkol sa pamamahala ng isang kumpanya. Sa panlabas, narito ako upang matuto ng pamamahala sa pananalapi mula sa isang malaking kumpanya, ngunit ang Cloud Capital ay hindi kailanman isang maliit na kumpanya, sa simula. Kaya ang pagpunta sa Black Gold ay walang iba kundi ang sarili kong pag-iisip. Ngunit kung hinuhusgahan mula sa kanyang tanong, nakita ba niya ang aking mga intensyon? Nanatiling tahimik si Giselle saglit, saka nagbigay ng isang matamis na ngiti. Mukhang pinagpipilitin mo akong umalis. Kalmado at magalang si Colton. Huwag mo akong intindihin, Miss Peterson. Hindi ko intensyon na itaboy ka. Pagkatapos ng lahat, hindi ka empleyado ng Black Gold. Kaya ang pagpayag sa iyo na magtrabaho sa Black Gold ay isa ng pinakamalaking konsesyon na magagawa ng kumpanya. At ngayong naging pamilyar ka na sa kung paano gumagana ang mga bagay, natural lang na bumalik ka sa Cloud Capital. Napakalinaw at prangka ng kanyang pahayag. Hindi ito nakakasakit ngunit hindi magiging sanhi ng anumang hindi pagkakaunawaan sa parehong oras. Ngunit may isa pang kahulugan sa likod nito, dahil mukhang mapagbantay siya. Gayunpaman, si Colton lang ang nakakaalam kung nag-aalala siya sa anumang pagtagas ng panloob na impormasyon ng kumpanya o iba pa. Hindi nagpumilit si Giselle at bahagyang tumango. Naiintindihan ko. Kung gayon, pasasalamatan ko ang iyong pangangalaga sa panahong ito. Pagkatapos ay lumabas siya ng opisina ng mahigpit na nakakuyom ang mga kamay sa tabi niya. Matapos mapanood ang kanyang pag-alis, ibinaba ni Colton ang kanyang tingin. Bagamat hindi niya dapat pagdudahan si Giselle, kinailangan niyang maging maingat nang malaman niyang ang kanyang kinaroroonan ay mahigpit na binabantayan kamakailan. Hindi bababasa, hindi ito ang oras upang ipaalam ang balita tungkol kay Freya.
Sa hapon, matagumpay na tinapos ni Freya ang kanyang kontrata sa overseas online novel platform company ngunit nawala rin ang kanyang copyright. Galit na galit si Daisy nang marinig ang balita. Ito ay isang straight-up robbery. Kabanata 1943. Ngumiti si Freya, ayos lang. Ikaw nga ang nagsabing bata pa ako diba? Parang hindi na ako marunong magsulat. Sangandal si Daisy sa likod ng couch. Pero ito pa rin ang nakakaasar sa akin. Ito ay walang iba kundi diretsong pang-aapi. I'll let the fact that Freya's copyright still belongs to the company even after termination of her contract slide, but the main thing is that she can't even get a penny for something that belongs to her. Dapat lang na mawala ng negosyo ang ganoong kumpanya at malugi. Umupo si Freya sa tabi niya. Daisy, hindi mo ba gusto ang script na iyon? Dapat mong kunin ito. Tumigil siya saglit at ibinaba ang tingin. Pero, ang dahilan kung bakit hindi ko tinanggap ito ay dahil ang copyright ng kwento ay kay Freya. Ngunit may ibang bastard na makakamit ang lahat ng kanyang karangalan dahil dito. Kaya kahit gaano ko kagusto ang script, hindi ko ito tatanggapin. Alam ni Freya na nag-aalala si Daisy sa kanya at ipinatong ang palad sa likod ng kanyang kamay. Kahit na ang copyright ay hindi na sa akin at ang trabaho ay walang kinalaman sa akin, ang orihinal na balangkas ay isinulat ko, at talagang inaabangan ko ang paggawa ng dramang iyon. Saglit na nagpumigla si Daisy sa kaibuturan. Pero sa wakas ay nakapagdesisyon na siya at pumunta sa production company para kumpirmahin sa kanila na tatanggapin niya ang imbitasyon at gaganap siya bilang si Nancy Hanks. Si Nancy Hanks ay tumugon kay Tana Ibarres sa orihinal na nobela ni Freya. Siya ay anak ng isang maharlika na ipinatapon at hindi maiiwasang nauugnay sa sunod-sunod na pagpatay. Itinuring ng pulisya ang maganda at misteryosong babaeng ito bilang isang sospek, na sumuporta at nanguna sa buong storyline. Matapos pirmahan ang kontrata, opisyal na magsisimula ang paggawa ng pelikula sa ikalawang kalahati ng taon, kaya't natagalan si Daisy para ihanda ang sarili para sa karakter. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng hindi pamilyar na text message sa kanyang telepono. Pinulot ito ni Daisy, sinulyapan, at hindi maiwasang mapatulala. Sa kabilang panig ng lungsod, habang hinihintay ni Freya si Daisy sa studio ni Tenet, nagsimula na rin siyang magplano ng balangkas para sa kanyang bagong nobela. Pumasok ang isang staff at kumatok sa pinto. Miss Pruitt, may naghahanap sa iyo sa lobby. Tumigil si Freya at tumayo. Ako, sumakay siya ng elevator papuntang lobby. Iniisip kung sino ang naghahanap sa kanya hanggang sa makita niya ang babaeng nakaupo sa couch. Natigilan siya. Ito ay Giselle Peterson. Kumunat ang noo ni Freya at naglakad papunta kay Giselle. Miss Peterson. Tumangala si Giselle sa kanya at nakangiting bumangon. Dumating ka na. Tanong ni Freya, may maitutulong ba ako sa iyo? Napatingin si Giselle sa kanya. Miss Pruitt, kung ayaw mo, gusto kong maglaan ng oras para makipag-chat sa iyo. Nagtungo sina Freya at Giselle sa malapit na kafe. Tiningnan ni Freya ang afternoon tea sa mesa at alam niyang malamang na hindi siya pinuntahan ni Giselle dahil lang sa gusto nitong makipag-chat sa kanya. Kaya, siya ang nagkusa na simulan ang pag-uusap. Miss Peterson, kung mayroon kang sasabihin, hindi mo kailangang magpatalo. Hinawakan ni Giselle ang tasa ng tsaa at inibuga ang mainit na singaw sa ibabaw ng tsaa. Alam ko ang tungkol sa relasyon mo ni Mr. Goldman. Bahagyang nagulat si Freya at napakagat ng lobby. Gayunpaman, pareho kayong hindi isinapubliko ang relasyong ito. Kung iisipin, siya dapat ang dahilan niyan. Nagtaas ng tingin si Giselle. Bagamat may ngiti pa rin sa kanyang mukha, magkahalong masalimuot na emosyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Pinagsalikop ni Freya ang kanyang mga kamay, ikinabit ang kanyang mga daliri, at ngumiti. Sinabi ba niya sa iyo iyon? Ibinaba ni Giselle ang tasa ng tsaa. Ano sa palagay mo, Miss Pruitt? Pumunta ka ba dito para hanapin ako para lang kumpirmahin ang bagay na ito? You can see so. Casual niyang sagot. Kung tutuusin, sobrang curious ako sa babaeng kinagiliwan ni Mr. Goldman. Anong klaseng babae ang makakatawag ng atensyon niya? Pero hindi ko akalain na makikita ko ito ngayon. Ngumiti si Freya, nakilala mo na ako dati. Kinalikot ni Giselle ang kanyang bracelet. Nagkita na kami dati, ito, ngunit hindi ko alam ang tungkol sa iyong relasyon noong panahong iyon. Hindi nagsalita si Freya. Nagtugma sina Giselle at Colton tungkol sa kanilang pagkakakilanlan at katayuan. Maiintindihan iyon ni Freya. At bilang isang babae, nakikita rin niya na may bagay si Giselle kay Colton. Kabanata 1944.
Dahil dito, hindi katakataka na pupunta siya upang makilala siya pagkatapos malaman ang tungkol sa relasyon nila ni Colton. Si Giselle ay uminom lamang ng tsaa ngunit hindi kumain ng kahit ano. Bakit hindi mo isinapubliko? Mayroon bang anumang pag-aalala sa iyong bahagi? Ang mga tanong ay tila may mas implicit na kahulugan. Kung ang damdamin sa pagitan ng dalawang tao ay taos-puso at makatwiran, natural nilang isasupubliko ang kanilang relasyon. At kung pinili nilang hindi isapubliko ito, hindi ito makatwiran, o ang kanilang background ng pamilya ay masyadong disparate. Saglit na tumahimik ang kapaligiran, at napakakalmang tumugon ni Freya, bakit hindi mo siya tinanong ng personal kung bakit hindi niya isinapubliko ang ating relasyon? Sa tingin ko, kung handa siyang sabihin sa iyo, hindi mo na kailangang hanapin ako. Natigilan si Giselle ng ilang segundo, tila nagulat. Ipinapalagay niya na si Freya ay magkakaroon din ng pakialam tungkol sa pagkakaiba sa kanilang background, kaya naman hindi siya naglakas loob na ibunyag ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng lahat, si Colton ang pangalawang lalaking inapo ng mga Goldman at tagapagmana ng Black Gold Group. Kaya naman, ang kanyang magiging asawa ay dapat na mayaman o lubhang maimpluwensya, isang taong maaaring magbigay ng tulong sa kanya sa buhay at sa kanyang karera. Lalo na't pinuntahan niya si Freya, hindi lang dahil na curious siya kundi para i-pressure siya sa likod ni Colton. Pagkatapos ng lahat, alam ni Giselle ang kanyang sariling pagkakakilanlan at ang relasyon sa pagitan ng mga Peterson at mga Goldman. Kaya, kung matalino si Freya, tiyak na malalaman niya na oras na para umatras siya. At ang pag-withdraw ni Freya ay kusang loob ang kinalabasan na gusto niyang makita. Gayunpaman, minamaliit niya siya. Si Freya ay isang taong alam na itago ang kanyang mga trumpeta sa kanyang sarili, hindi mapagpakumbaba o mapagmataas habang kaharap ang isang karibal sa pag-ibig na tulad niya, at maaari pa ring panatilihin ang kanyang kalmado. Kung hindi niya itinatago ang background ng kanyang pamilya, malamang na pinapahalagahan siya ni Coleman ng husto. Tumawa si Giselle. Siguro kung saang pamilya kagaling, Miss Pruitt. Sagot niya, wala akong kinalaman sa anumang malaking pamilya. Kumunat ang noo ni Giselle. Kung ganoon ay dahil ba kay Mr. Goldman. Pero kung hanggang dito na lang ang pagpapalayaw niya sa kanya, bakit hindi ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan? Bahagyang nanlabo ang tingin ni Giselle. Sa pagkakaalam ko, napakataas ng threshold na kailangang lampasan para makatapak sa Goldmans. Maaari mong makipag-date sa kanya kahit anong gusto mo, ngunit ang kanyang kasal ay dapat na isang bagay na ang Goldmans ay magpapasya sa kanyang ngalan, hindi ba? Kaya, Miss Pruitt, sa tingin mo kaya mo bang maging manugang ng mga Goldman? At saka, nasa isang relasyon kayo na hindi pwedeng isapubliko. Ang lahat ay malabo at hindi malinaw, kaya bakit sa tingin mo ay magtatagal ito? Napakahusay ni Giselle sa mapanghikayat na pagsasalita, ang bawat pangungusap na lumalabas sa kanyang bibig ay napakatalim na wala silang problema sa pagpasok sa kaluluwa ng isang tao at pagkasira ng tiwala sa sarili. Kapag narinig iyon ng isang ordinaryong babae, matagal na siyang mawawala ng pagpapahalaga sa sarili, mag-ayos ng sarili, at tumakas sa eksena. Gayunpaman, si Freya ay nakaupo roon ng hindi gumagalaw at hindi man lang nawala ang kanyang cool. Maya-maya, tumawa na lang siya. Kung pakasalan ko siya at kung gugustuhin niya akong pakasalan ay dalawang magkaibang bagay, at hindi pa rin ako masyadong interesado sa ideya na maging Mrs. Goldman. Kaya para pakasalan siya o hindi pakasalan siya, mayroon akong ang huling say pagdating sa ganyan. Kahit na ayaw niya akong pakasalan sa huli, kailangan ko ba siyang makasama? Hindi naman mataas ang expectations ko sa mga lalaki dahil hindi ko inaasahan na kailangan kong magkaroon ng lalaki para mabuhay ako. Ang matalo o manalo sa huli ay hindi mahalaga sa akin, ang proseso lamang ng lubos. Pagkasabi niyo na tumayo siya at itinukod ang mga braso sa mesa. Miss Peterson, kung tatanggapin ka niya at magsama kayong dalawa, I will give you my blessing, pero kung hindi, dapat hindi ako ang pinuntahan mo. Sa tingin mo ba ako ang problema dito? Nabulunan ng tanong ni Freya si Giselle. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Freya. Miss Peterson, normal lang para sa isang babae na kalibre mo ang gustong mahanap ang sarili niyang isang lalaking may mataas na katayuan, at sa palagay ko rin pareho ang iyong pagkakakilanlan at katayuan ay ginagawa kayong isang magandang tugma. Gayunpaman, kung sisisihin mo ako, isang inosenteng babae, kapag hindi mo siya matanggap, sa palagay ko ako ay mali dito. At saka, naniniwala ako na ang isang matikas at mapagbigay na babae na tulad mo ay dapat na masiraan ng loob sa puwersahang pakikialam sa isang relasyon, tama ba ako? Ako na ang magbabayad para sa afternoon tea.
Pagkatapos ay kinuha ni Freya ang kanyang bag at agad na umalis sa lokasyon. Naiwan si Giselle na nagtataka sa kinauupuan na para bang nakita ang kanyang iniisip, at bahagyang namutla ang kanyang mukha. Kabanata 1945. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakapansin na ang mga babae sa likod ng kubyerta ay nagbigay pansin sa kanilang pag-uusap. Inalis ni Riley ang kamay ni Maisie na nakatikip sa kanyang bibig at hininaan ang kanyang boses. Holy shit, may lihim na nililigawan ang anak mo. Bukod dito, kinut siya ng babaeng iyon ang anak na babae ng mga Peterson hanggang sa hindi siya makapagsalita. Kinuha ni Maisie ang tinidor at kinuha ang isa sa mga dessert sa plato. Matagal ko nang alam ang tungkol dito. Nahulaan niya na ang relasyon ni Colton at Freya ay hindi kasing simple ng tila. Kaya lang hindi niya inaasahan na mangyayari iyon. Yumuko si Riley at palapit sa kanya. So, sinasabi mo bang pumanig ka sa babaeng gusto ni Colton? I think that girl is very sharp. This is my first time na marinig ang isang girl na nagsasabing ayaw niyang maging manugang ng Goldmans. Mula nang bumalik si Colton sa Slakova at pumalit sa Black Gold Group, ang ilan sa mga sikat na socialite at celebrity sa Baseburg ay nakapagdesisyon na kung sino ang mapapangasawa, at tiyak na si Colton ang kanilang unang pipiliin. Gayunpaman, naging napaka-busy ni Colton sa nakalipas na 2 taon, at walang babaeng makikitang nakapaligid sa kanya. Ipinapalagay ni Riley na hindi niya naisip ang tungkol dito, ngunit sino ang nakakaalam na itinago niya ang isa sa mga anino at hindi isinapubliko. Itinulak ni Maisie ang kanyang ulo. Ilang taon ka na ba? Ang hilig mo pa ring makipagchismisan sa iba. Ngumisi si Riley. Ang chismis ay ang lahat ng kasiyahan na maaaring magkaroon ng mga kababaihan sa edad na ito. How I wish I could bring a poker table and Barbara here for a chat. Natahimik si Maisie, at napatingin siya sa bakanting upuan, Freya Pruitt. Ang babaeng ito ay karapat-dapat sa kanyang sariling bansa, Yar Amor. Siya ay bukas isip, at ang pangunahing bagay ay ang kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili ay isang bagay na ibinibigay niya sa kanyang sarili, hindi, isang bagay na nakuha niya mula sa kanyang pinagmulang pamilya. Siya ay isang malaya at independenteng batang babae na may natatanging personalidad. Hindi katakataka na mahuhulog sa kanya si Colton. Sa gabi, sa Seaview Villa, tamad magluto si Freya, kaya bumili siya ng takeaway para sa hapunan at bumalik sa villa. Wala siyang natanggap na tugon sa mensaheng ipinadala niya kay Daisy noong hapon, at iniisip niya kung nakalimutan na niya ito. Pagtapak pa lang niya sa porch, nagulat siya nang makita niya si Colton na nakaupo sa sopa at binuklat ang mga dokumento. She then calmly changed out of her shoes. Nandito ba siya para bumawi sa akin para sa kahihiyan kagabi? Inangat ni Colton ang kanyang tingin at napakunot ang noo nang makita ang nakaimpake na hapunan nito. Hindi ka marunong magluto. Inilapag niya ang nakaimpake na hapunan sa mesa. Kaya ko, pero tinatamad ako. Isang mahinang ugong ang isinagot niya. Ang iyong catamaran ay tiyak na papatayin ka balang araw. Lumingon sa kanya si Freya. Naparito ka ba para makaganti sa akin? Huminto si Colton at tumahimik. Halika dito. Naglakad siya pasulong sa pagkalito, at ibinigay sa kanya ni Colton ang mga kontrata sa kanyang kamay. Natigilan si Freya sa pwesto ng ilang segundo at kinuha ang mga stack ng mga dokumento mula sa kanya. Natigilan siya nang makita ang malalaking karakter na nakasulat sa pabalat ng mga kontrata sa paglilipat ng copyright. Ang mga kontrata sa copyright ay nagkataong na target sa copyright na pinirmahan niya sa online na kumpanya ng nobela sa ibang bansa. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakahawak sa sulok ng mga dokumento habang nakatitig kay Colton. Ikaw, binili mo ba sila? Tinalikuran niya ang kanyang FAC. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Sure, enough, narinig niya ang tungkol sa pagwawakas ng kontrata ko sa kumpanya kagabi. Kinagat ni Freya ang kanyang lobby at inihagis ang sarili sa kanyang mga bisig. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap at sa labas ng asul, kaya bahagyang nanigas si Colton. Duguan ang mga mata ni Freya habang nakayakap sa kanya at ngumisi. Salamat, ang nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinamantala ni Colton ang pagkakataon na yakapin siya at iupo sa kanyang hita. Yun lang, hindi ko nakikita ang sincerity dito. Natigilan siya saglit, pagkatapos ay nakangiting nagtanong, naghapunan ka na ba? Hindi, pagkatapos ay ipagluluto kita. Hinayla ni Freya ang sarili at naglakad papunta sa kusina. Mukhang kalmado ang ekspresyon ni Colton, ngunit umaalingaw-ngaw na ang mga alon sa kanyang puso. Natuwa siya. Ang nagawa ko lang ay bilhin ang babaeng ito ng isang bagay na kanya, sa simula, at siya ay nasa Cloud9.
Mukhang hindi naman mahirap suyuan siya. Isinandal niya ang kanyang braso sa gilid ng kanyang noo, nakasandal sa braso ng sopa, at pinanood habang pinuputol niya ang mga sangkap. Ang mainit na dilaw na liwanag ng kusina ay bumagsak at bumalat sa kanya. Ang liwanag ay mukhang malambot, kaya hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Kabanata 1946. Ang nagriring na telepono ay nagpabalik kay Colton sa kanyang katinoan. Kinuha ni Colton ang telepono at sinipat ang caller ID. Si Noel Ace iyon. Ini-swipe niya ang screen at sinagot ang tawag. Anong problema? Kasama ba ni Daisy si Freya? Nagulat si Colton. Hindi ba siya nasa Tyler 10? Noel Ace sounded eerily kalmado. Hindi, at wala siya sa Goldman Mansion o Tenet. Not to mention na hindi ko mag-get through ang phone niya. Naniniwala akong may nangyari sa kanya. Biglang tumayo si Colton at biglang naalala ang paalala ni Noel Ace mula noon. Fuck, naging pabaya ako. May ipapadala ako ngayon. Narinig ni Freya na si Colton ay nasa telepono at nahulaan na dapat ay si Noel Ace. Baka si Daisy. Tinanong niya, may nangyari ba kay Daisy? Kinuha niya ang coat niya at naglakad papunta sa entrance. Baka may nangyari sa kanya. Kailangan kong umalis ngayon. Nanlamig si Freya sa pwesto. Hindi niya namamalaya na inilabas niya ang kanyang cellphone at tinitigan ang mensaheng ipinadala niya kay Daisy noong hapon. Hindi pa siya sinasagot ni Daisy. Tinawagan niya ang numero ni Daisy, at ipinakita nito na abala ang gumagamit at hindi masagot ang tawag. Sa kabilang panig ng lungsod, tumayo si Noel Ace sa harap ng sasakyan at tinawag si Edison. Ang huli ay inaangkin na si Donald ay wala kahit saan na makikita sa Baseburg. Wala sa equation si Donald. Isa pa, kahit nasa Baseburg siya ngayon, imposibleng mapunta siya sa ilalim ng relasyon namin ni Daisy ng ganoon kabilis bago ilantad ang kanyang pagkatao. Pero kung may mangyari kay Daisy, sino ang mas makikinabang? Mahigpit na kinuyam ni Noel Ace ang kanyang telepono, at sumagi sa kanyang isipan ang pangalan ng dalawang tao. Mitchell Santos at Susan Hutch. Lumamlam ang kanyang tingin, at sinabi niya kay Edison, nasaan sina Mitchell Santos at Susan Hutch? Kunin mo sa akin ang kanilang lokasyon ngayon. May makipot na koridor at madilim na ilaw sa isang kapitbahayan ng paupahang bahay malapit sa mga suburb. Ang panlabas ng mga magaspang na lumang bahay ay pininturahan lamang ng isang layer ng pintura. Napakahina ng ilaw ng silid, at ang kapaligiran ay mamasa-masa at malamig. Dahan-daang iminulat ni Daisy ang kanyang mga mata, at unti-unting tumutok ang silhouette na lumitaw sa kanyang harapan, si Susan iyon. Gaya niya, nakatali ang mga kamay at paa ni Susan, ngunit hindi pa siya nagigising. Kumunat ang noo ni Daisy. Malabo niyang naalala na nakatanggap siya ng text message na humihiling sa kanya na makipagkita at makipag-usap sa dahilan ng paglantad kay Noel Ace. Pagkarating sa destinasyon, agad siyang sinalakay pagkababa niya ng sasakyan. Nang makitang nandito rin si Susan, malabo niyang nahulaan na may kinalaman ito kay Mitchell. Susan! Lumipat si Daisy sa tabi niya at tinawag siya. Maya-maya, nagsimulang gumalaw si Susan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Daisy, nagulat siya. Daisy, kaagad, napagtanto niya na hindi siya makagalaw dahil nakatali siya, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Anong nangyari? Hindi ba obvious? Kinidnap tayo. Ano? Namutla ang mukha ni Susan. Paano kasi? Parang may naalala siya at nagngangalit ang mga ngipin. Mitchell. Nagkaroon ng paggalaw sa labas ng pinto, at ang lalaking tumulak sa pinto at pumasok na nakasuot ng sombrero ay walang iba kundi si Mitchell. Hinubad ni Mitchell ang kanyang sombrero. Ang tagal na niyang hindi nag-ahit ng balbas at hinayaan niyang magulo ito. Siya ay mukhang medyo degenerated at madilim. Nagising ka na ba? Bago pa makapagsalita si Daisy, umungol na si Susan. Mitchell. Nawala ka na ba sa isip mo? Alam mo ba ang ginagawa mo? Inagaw pa niya ako. Siyempre, alam ko ang ginagawa ko. Walang ekspresyong tumayo. Si Mitchell sa harapan niya, sumandal, at hinawakan siya sa panga. You bitch! Kung hindi lang dahil sa katangahan mo, mapupunta ba ako sa ganitong sitwasyon? Nang makita ang nanginginig na anyo ni Susan, itinulak niya ito, tumayo ng tuwid, nilingan si Daisy na nasa tabi niya, at ninisyan. Miss Vanderbilt, hindi ko inaasahan na mapoprotektahan mo ang iyong kasintahan sa ganitong lawak. Kinagat ni Daisy ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang ulo. Anong gusto mo? Tumawa siya ng malakas, magagawa mo bang ibigay ang gusto ko? Nako, ang masama, ang mga Goldman ay may kakayahan na gawin iyon. Nag-squat siya sa harap ni Daisy. Anyway,
nasisira na ang reputasyon ko ngayon, at nawala sa akin ang lahat. Baka matatanggap ko ito kung babayaran ako ng mga Goldman ng 10 milyon bilang kabayaran. Kabanata 1947. Napatingin sa kanya si Daisy. Tens of millions lang. Mababayaran kita niyan. Hindi napigilan ni Mitchell na tumawa ng malakas. Siyempre, mababayaran mo ako ng ganoong halaga, ngunit sa kasamaang palad, hindi na ako mabubusog ng pera. Pagkatapos ng lahat, si Mitchell ay dating isang A-lister. 10 milyon ay wala sa kanya, kaya natural lamang na hindi siya masisiyahan ng pera. Kumunat ang noo ni Daisy. Ang kanyang mga kamay sa likod ay patuloy na nangangapa para sa buhol. Kung gayon ano ang gusto mo? Ngumiti ng mapait si Mitchell. Gusto kong mapunta kayong dalawa katulad ko. Siguradong sobrang exciting iyon. Tumalikod siya at tinawag ang mga tao sa labas ng pinto. Pumasok ka. 4 na lalaki ang lumitaw sa labas ng pinto, nakatingin sa 2 babae sa lupa ng may mali siya. Ang 2 babaeng ito ay karapat-dapat na maging celebrity. Hindi ba sila maganda? Magiging sulit ang lahat pagkatapos ng gabing ito. Si Susan ay nanginginig ng husto, lumuhad sa lupa, at umiyak. Mitchell, hayaan mo na ako. Ako, I'm all yours to command, okay. Huminto si Mitchell sa kanyang harapan at pinanood ang pagmamakaawa nito sa kanya. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at bigla niyang hinayla ang kanyang buhok, at napasigaw siya sa sakit. Tumagilid si Mitchell at lumapit sa kanya. Bitch, alam mo na ngayon na dapat kang lumuhad at magmakaawa sa akin. Anong nangyari sa yabang na nakuha ko sa iyo noon? Sa tingin mo ba napakamahal mo kaya hindi ko kayang mabuhay nang wala ka? Nanginginig ang mga balikat ni Susan, naubos ang lahat ng dugo sa kanyang pisngi, at hindi napigilan ng kanyang mga luha ang pagpatak sa kanyang mukha. Alam kong mali ako, Mitchell. Ipinapangako ko na hindi ko na muling sisirain ang iyong plano sa hinaharap. Pakikinggan ko kung ano man ang sasabihin mo, kaya huwag mo silang hayaang lumapit sa akin. Sa pagharap sa pagsusumamo nito, hindi man lang naglabas ng bakas ng emosyon si Mitchell sa mukha nito. Sa halip, nagkaroon ng morbid at laganap na pagmamalaki. Huli na para magmakaawa ka sa akin ngayon. Malakas niya itong hinayla at itinulak papunta sa mga lalaking iyon. Bumagsak si Susan sa lupa at umiyak nang makita ang mga lalaking iyon na papalapit sa kanya. Huwag mo akong hawakan. Mangyaring huwag. Pinagmasdan ni Daisy ang eksenang nangyayari sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang mga taong iyon ay naglabas ng malupit na vibe habang nagpupunit ang mga damit ni Susan, at bahagyang namutla ang kanyang mukha. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, ang mga bagay ay magiging timog talaga. Mitchell, huwag mo nang ulitin ang mga pagkakamali mo. Labag sa batas ang ginagawa mo. Labag sa batas, naiinis na sambit ni Mitchell. Paano kung labag ito sa batas? Wala akong ibang mawawala, kaya bakit ako mag-aalaga? Pagkasabi noon ay kinurot niya ang baba ni Daisy at ipinahid ang mga daliri sa jawline nito. Nag-goosebump si Daisy. Gusto niyang ilayo ang mukha nito, ngunit hinawakan nito ang baba niya at tinignan siyang mabuti. Speaking of which, mas maganda ka kaysa kay Susan. Hindi nakakagulat na tinawag ka nilang Aphrodite noong kolehiyo ka. Sayang naman kung ipaubaya ka sa kanila. Dinilaan niya ang sulok ng lobby niya. Kung alam ng mga Goldman na ako ang Samire sa mahal na prinsesa na hawak nila sa kanilang mga kamay sa lahat ng oras na ito, ano ang gagawin nila sa akin? At hindi ka ba magugustuhan ng lalaki mo pagkatapos nito? Bahagyang naninikip ang kanyang mga pupil habang pilit siyang kumawala sa pagkakahawak nito. Huwag kang maglakas loob na hawakan ako. Si Mitchell, na napatumba, ay tumawa ng malakas sa halip na magalit. Wow, maanghang. Gusto ko ang mga babaeng ganyan ang ugali. Hinawakan niya ang mga balikat ni Daisy at itinulak ito. Pababa, gusto niya itong halikan, ngunit inilayo ni Daisy ang mukha nito at sinipa siya. Naubos na ang pasensya ni Mitchell. Hinawakan niya ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay mukhang mabangis at mamamatay tao. Mahigpit kong ipinapayo sa iyo na huminto sa pag-aaway. Ang lahat ng mga pakikibaka na ito ay walang kabuluhan. Hindi pinansin ni Daisy ang mga sugat na daliri at pinunit ang lubad. Pagkatapos ay tumalikod siya, umupo, pinalo siya, at mabilis na pinulupot ang lubad sa kanyang leeg. Si Mitchell, na pinigilan, ay nawala ang lahat ng paggalaw sa isang iglap. Sinamantala ni Daisy ang pagkakataon na ihagis siya sa lupa habang ang 4 na lalaki ay nagulat, napahinto, bumangon, at sinugod siya. Umiwas siya sa kamao ng isang lalaki, mabilis na hinawakan ang braso ng lalaki, at hinampas ito sa lupa gamit ang balikat.
Sinugod siya ng dalawang lalaki sa likod niya at hinawakan ang mga braso niya. Gayunpaman, nag-backflip siya at sabay na inihagis ang dalawa sa lupa. Kabanata 1948. Hindi pinansin ang matinding sakit na nararamdaman ni Daisy, mabilis siyang bumangon, ibinalot ang kanyang damit kay Susan, kinaladkad siya, at tumakbo palabas ng pinto. Sinundan sila ng mga lalaking tumayo sa likuran nila. Huwag hayaang makawala ang dalawang asong iyon. Si Daisy ay tumakbo pababa kasama si Susan, at hinabol sila ng mga tao sa likod niya. Hindi tumigil sa pagtakbo si Daisy hanggang sa tumama ang isang stick sa kanyang binti, at nahulog siya sa lupa. Lumingon siya, at nakatayo na sa likuran niya ang lalaking sumusunod sa kanila. Napabuntong hininga siya at nagbigay ng isang mabangis na ngisi. Sinabi ko bang tumakbo ka? Mga bitch kayo. Hinawakan ni Daisy ang patpat sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at tumayo. Ang pag-atake mula kanina ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang mga binti. Matindi ang sakit na para bang nabali ang kanyang mga buto at napunit ang kanyang mga litid. Mahigpit niyang kinuyam ang patpat at akmang hahampasin nito ang lalaki. Nais ng lalaki na iwasan ang pag-atake ng hindi malay, ngunit sa susunod na segundo, si Daisy ay naipit, at ang stick ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nagulat siya at tumingin muli kay Susan, na bumangga sa kanya. Binalot ni Susan ang kanyang sarili sa damit ni Daisy at iniyuko ang kanyang ulo, kaya hindi malinaw na nakita ni Daisy ang kanyang ekspresyon. Umungol si Daisy, Susan Hutch. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tumawa si Susan, walang awa na itinaas ang kanyang ulo, at duguan ang kanyang mga mata. Daisy, kailangan mong magdusa katulad ng naranasan ko. Paano ka makakaahon sa pangyayaring ito nang hindi nadungisan samantalang ako ay nadungisan na? Hindi ito makatarungan. Pagkatapos sabihin niyon, sinuntok niya ang paanan ng dalawang lalaki at nakangiting nagmamakaawa sa kanila, nakatulong ako sa inyo para manatili siya rito. Hindi mo pa nakuha ang iyong pagkakataon na ilagay ang iyong mga daliri sa babaeng ito, tama ba? Ibibigay ko siya sa'yo, kaya't hayaan mo akong umalis. Nagpalitan ng tingin ang dalawang lalaki. Bitch, ang bait mo, pero gusto mo paalisan ka namin. Sa tingin mo ba tanga tayo? Unti-unting tumigas ang ngiti ni Susan. Lumapit ang lalaki kay Daisy, hinawakan ang buhok nito, at sinampal. Nasugatan mo ang ilan sa amin. Kung hindi namin ito bibigyan ng masama ngayon, maaawa kami sa sarili namin. Umagos ang dugo mula sa bibig ni Daisy sa sulok ng kanyang mga labi, at ang kanyang maamo na pisngi ay tila namumula at namamaga. Ang tunog ng mga punit ng damit ay tumagos sa hindi gumagalaw na hangin sa silid. Punit-punit ang damit ni Daisy, at tumambad sa ilalim ng dimmed lights ang kanyang balat. Lumalabo ang kanyang paningin habang nakatitig sa madilim na kalangitan sa gabi, at unti-unting dumidilim ang kanyang tingin. Biglang bumalik sa katinoan si Daisy at sinundot ng mga daliri ang eyeballs ng lalaki. Dahil sa biglaang pananakit ay napaatras agad ang lalaki. Tinakpan niya ang kanyang mga mata, at damaloy ang dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang matindi at masakit na sakit ay tumama sa kanya sa isang iglap, at gamulong siya sa lupa sa sakit. Arg! Mata ko! Nang makita ito ng isa pang lalaki, itinaas niya ang kanyang kamay at iniwagayway ito sa kanya. You fucking bitch! How dare you! Bago damapo ang kamay nito sa kanya, biglang kumislap ang malakas na sinag ng liwanag sa harapan niya. Ang sumunod na pumukaw sa kanyang atensyon ay ang napakaraming sasakyan na nakapalibot sa eskinita at lumitaw ang tropa ng mga lalaking nakaitim. Sa sobrang takot ng lalaki ay nanlamig siya sa kinauupuan at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Bumaba si Noel Ace sa sasakyan, at nang mahadjap ng mata niya ang nakakahiyang sitwasyon na kinaroroonan ni Daisy, naging malungkot at malamig ang ekspresyon niya sa isang iglap. Napatulala si Susan. Sino ang lalaking ito? Ang gwapo-gwapo niya. Not to mention James. I can't even find a male celebrity in the industry na makakalaban niya, appearance-wise. Ngunit kung sino man ito, marahil ay mailigtas niya ako. Kudlit, sumugod si Susan kay Noel Ace, lumuhad sa tabi ng kanyang mga paa, at nagmamakaawa sa boses, Sir, iligtas mo po ako. Basta iligtas mo ako, gagawin ko lahat ng gusto mong gawin ko. Hindi man lang siya nilinga ni Noel Ace at dirdiretsong naglakad papunta kay Daisy. Sa sandaling tumayo ang lalaki, sinipa siya ni Noel Ace, at nahulog siya pabalik sa lupa at hindi na nakuha. Ang isa sa mga lalaking nakaitim ay humakbang pasulong at isinuko siya sa lupa. Hinubad ni Noel Ace ang kanyang coat, hinawakan si Daisy sa kanyang mga bisig, ibinalot ito sa kanya,
at hinaplos ang kanyang namamagang pisngi gamit ang kanyang palad. Naninigas ang kanyang mga daliri. Daisy, mahinang humilik si Daisy sa kanyang mga braso, nanginginig mula ulo hanggang paa. Ay, akala ko hindi na kita makikita, Nolly. Pagod na pagod ako, at sobrang sakit. Kabanata 1949. Hinigpitan ni Knowles ang yakap niya, at idiniin niya ang mainit nitong labi sa noo niya habang pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Ipikit mo ang iyong mga mata at magpahinga muna saglit. Magiging maayos din ang lahat. Tumango si Daisy. Samandal sa dibdib niya, at pumikit. Nagmamadaling dumating si Colton. Daisy, binuhat siya ni Knowles at ibinigay kay Colton. Dalhin mo siya sa ospital. Ako na ang bahala dito. Nang makita ang kalagayan ni Daisy at ang mga pinsalang natamo niya, bumilis ang tibok ng puso ni Colton. Lumamlam ang kanyang ekspresyon, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hinawakan siya sa kanyang mga bisig, at agad siyang dinala sa kotse. Ang mukha ni Susan ay kasing putla ng kamatayan. Yan talaga ang pangalawang anak ng mga Goldman, ibig sabihin nandito sila para kay Daisy. Pag nalaman nila na ako, it's game over for me. Pagkatapos ay may naisip siya, bumangon, at pumunta sa tabi ni Knowles. Sir, si Mitchell po ang nasa likod ng pangyayaring ito. Inagaw niya kami ni Daisy, at nasaktan lang si Daisy dahil sinubukan niya akong iligtas. Napatingin si Knowles sa kanya. Malamig at mabagsik ang titig niya na parang natatakpan ng hamog na nagyelo ang kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Susan ang manginig at walang malay na napaatras ng 2 hakbang. Lumapit si Knowles sa lalaki at tinitigan ito ng masama. Aling kamay ang ginamit mo para hawakan siya? Nanginginig ang lalaki. Ako, hindi ko siya hinawakan sa... Arg! Nabali ang braso ng lalaki sa sumunod na segundo, at ang matinis na sigaw nito ay nalaslas sa malamig na hangin. Ibinagsak siya ng lalaking nakaitim sa lupa, at ang lalaki ay nakagapang lamang palayo habang tinatakpan niya ang kanyang braso, na wala nang maramdaman. Si Mitchell, na bumaba mula sa itaas, ay nakita ang 2 pang sugatan na lalaki at nahuli siya nang malapit na siyang makatakas. Dinala si Mitchell sa Knowles. Nagpumiglas siya, nagtaas ng ulo, at ngumisi. Ikaw ang lalaki ni Daisy, di ba? Haha, sayang naman. Huli ka na. Ang iyong babae ay naging ug. Bago pa siya matapos magsalita ay sinakal na siya ni Knowles sa leeg. Tinitigan ni Knowles ang kanyang kaluluwa sa kanyang malamig na titig. Kung gusto mong sumayaw ng kamatayan, hindi kita pipigilan. Pagkatapos ay itinulak niya ito, at nahulog si Mitchell sa lupa. Bago siya makapag-react, ikanaway ni Knowles ang kanyang kamay sa isa sa mga lalaking nakaitim at nagutos, baliin ang kanyang mga binti at ang bagay sa pagitan nila. Natigilan ang ekspresyon ni Mitchell, at napaatras siya ng hindi namamalayan. Ikaw, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag kang maglakas loob na gumawa ng isa pang hakbang na mas malapit. Huwag dahil sa nangyari kay Mitchell, napaluhod sa lupa ang 2 pang lalaki sa takot. Patawarin mo ako, siya ang nag-udyok sa lahat ng ginawa namin. Lahat kami ay napipilitang gawin ang lahat ng ito. Patawarin mo kami, paano kita mapapatawad? Ngumuso si Knowles, ngunit walang ekspresyon ang kanyang mukha. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay damapo sa kanilang 2. Talagang maganda ang pakikitungo ko sa inyong 2. Inalis silang lahat ng mga lalaking nakaitim. Gustong samantalahin ni Susan ang pagkakataong makatakas, ngunit pinigilan siya ni Edison. Sa tingin mo saan ka pupunta, Miss Hutch? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Susan, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Sa oras na ito, sa ospital, si Daisy ay sinusuri para sa mga pinsala sa ward. Nakaupo si Colton sa bench sa corridor. Bukod sa kinakabahan ay masinisisi niya ang sarili. Isinugod sa ospital sina Maisie at Nolan matapos matanggap ang balita. Nasaan si Daisy? Bumangon si Colton. Nanay, tatay. Huminto si Maisie sa kanyang harapan, hinawakan ang kanyang braso, at nagtanong, paano nakidnap si Daisy, at ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin ang lahat ngayon. Ibinaba ni Colton ang kanyang tingin at walang choice kundi sabihin sa kanya ang lahat. Nanginginig sa galit si Maisie. Mitchell Santos, siya talaga ang may kakayahang kidnapin ang anak ko. Tumalikod siya at pupunta na sana kay Mitchell para turuan siya ng leksyon, ngunit pinigilan siya ni Nolan. Huminahon ka. Inalis ni Maisie ang kanyang kamay at itinuro ang ward. Nakahiga ang anak natin. Paano mo inaasahan na matatahimik ako? Bamantong hininga si Nolan at ipinulupot ang braso sa balikat niya.
Hindi siya makakawala dito. Kaya ang pinakamahalagang bagay ngayon ay maghintay para sa ulat ng pinsala ni Daisy. Kabanata 1950. Dagdag pa ni Colton, "Yes, ma'am." Nanatili si Noel sa eksena para harapin sila. Walang paraan para makatakas sila dito. Huminga ng malalim si Maisie para pakalmayan ang sarili. Sa sandaling iyon, lumabas ang doktor mula sa ward. Lumapit si Nolan at nagtanong, "Kumusta ang anak ko?" Sumagot ang doktor, "May ilang banayad na bali at trauma ng buto, ngunit sa kabutihang palad, hindi sila nakapinsala sa anumang mahahalagang organ. Ang pasyente ay mangangailangan ng ilang oras upang gumaling, at huminto siya ng ilang segundo at mahinang sinabi, "Bukod dyan, ang pasyente ay hindi nilabag, kaya't mangyaring huwag mag-alala tungkol doon." Si Daisy ay ipinadala sa ospital na ang kanyang mga damit ay pira-piraso at gulo. Kaya, alam at naunawaan ng lahat ang nangyari. Natural lang na suriin iyon ng doktor at bigyan ng detalyadong paliwanag ang kanyang pamilya. Kapag nagkaroon ng ganoong posibilidad, kailangan niyang tumawag kaagad ng pulis matapos makuha ang similya ng sospek. Sa mata ng mga doktor, ang reputasyon ay palaging hindi gaanong mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. Ang mga kababaihan, lalo na, ay hindi dapat mahiya at hindi maglakas loob na tumawag sa pulisya kapag sila ay naging biktima ng naturang insidente. Itinalak ni Maisie ang pinto at pumasok sa ward. Nakahiga pa rin si Daisy sa kama, walang malay. Napakalambot ng kanyang balat na hindi pa nawawala ang mga marka at pasa sa kanyang pisngi. Huminto si Nolan sa tabi ni Maisie, inilagay ang braso sa balikat nito, at tahimik siyang inaliw. Kinabukasan, dahan-daang iminulat ni Daisy ang kanyang mga mata, nagising, at malabong nakita ang taong nakaupo sa tabi ng kama. Ang balangkas ng mukha nito ay naging malabo hanggang sa malinaw na nakikita niya si Noel na nakasandal sa kama. Nakapikit ang kanyang mga mata, at nagpapahinga siya na parang buong gabing nandoon. Gumalaw ang tuyong labi niya. "Noel Ace." Iminulat ni Noel ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng ilang paggalaw at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Daisy, gising ka na pala. Ano ang nararamdaman mo? Ayos na ba ang lahat?" Umiling siya. "Nauuhaw lang ako." "Okay." Bumangon si Noel. Nagsali ng isang basong tubig para sa kanya, umupo sa gilid ng kama, at tinulungan siyang tumayo. Kinuha ni Daisy ang baso mula sa kanya at uminom ng napakabilis, ngunit nabulunan siya ng tubig at nagsimulang umubo. Tinapik-tapik ni Noel ang kanyang likod, kinuha ang baso ng tubig, inilagay ito sa mesa, at walang magawang sinabi, "Palagi kang marunong mag-alala sa iba." Talagang nagkaroon ka ng lakas ng loob na tumalon sa isang maliwanag na bitag na itinakda ni Mitchell. Kung medyo late na ako nakarating doon. Napatitig ang kanyang tingin sa medyo maputlang mukha nito, at ibinuka niya ang kanyang mga labi. "Kung darating ako ng bahagya, baka napatay ko pa ang lahat sa lugar." Sumandal si Daisy sa kanyang mga braso. "Ayokong ilantad niya ang iyong mga larawan." Huminto siya ng ilang segundo, ibinaba ang tingin, at ipinatong ang baba sa tuktok ng ulo niya. "Daisy, pasensya na." Nagtaka siya. "Bakit ka hihingi ng tawad sa akin?" Tinitigan siya ni Noel. "Inilagay kita sa panganib dahil sa aking personal na kapakanan. Kung may mangyari sa'yo, kapuputin ko ang sarili ko habang buhay." Tumigil sandali si Daisy, saka tumawa. "Nakipag-away pa ako sa kanila." Pagkasabi niyon ay medyo nalungkot ang ekspresyon niya. "Kahit natalo pa rin ako sa huli." Marahan niyang hinimas ang dulo ng ilong nito. "Gagaw ka ba? Hindi mo dapat ipagpaliban ang mga bagay-bagay at subukang puntahan ang mga ito kapag may pagkakataon kang tumakas." Si Daisy ay hindi isang profesional na manlalaban. Lalo na sa pisikal na lakas, habang tumatagal ang pakikitungo niya sa mga lalaking. Iyon, mas magiging mahirap ang mga bagay. Inilayo niya ang sarili at umupo ng tuwid. "Matagumpay kong nakatakas, ngunit sino ang makakaalam na bigla akong aatakehin ni Susan?" Lumamlam ang tingin ni Noel, ngunit hindi siya umimik. Lumabas si Freya sa labas ng ward na may hawak na isang palumpo ng mga liryo sa kanyang mga bisig. Nang makita niya ang dalawang tao sa ward, nagulat siya. "Sana hindi kita inistorbo." Napangiti si Daisy. "Siyempre hindi." Bumangon si Noel at hinaplos ang tuktok ng kanyang buhok. "Hayaan ko muna si Freya na samahan ka. Babalik ako para bisitahin ka mamaya." Tumango si Daisy. Pagkaalis ni Noel, hinayla ni Freya ang isang upuan sa gilid ng kama at naupo. "Sinabi na sa akin ni Colton na kinidnap ka ni Mitchell. Kung alam ko lang, dapat sinamahan na kita sa production company para pumirma ng kontrata kahapon."